Okay mga kanoisy, next video. Dumating Diba? ang punto na magkainitan dahil napikon na ang China, wala daw tayong dapat ikapangamba. Bukod sa may sarili tayong missile defense system na kayang pabagsakin ang papasok na missile na mula sa China, nasa Yun. Pilipinas na rin ang isa sa kinakatakutan na missile ng US. So kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas. So ngayong araw, syempre, again, update na naman tayo sa WPS mula sa ating malupitang tagapaghatid ng balita, Melbs Castle. So, yan ang video ito ay may pamagat na USA Major General pinagbantaan ng China. Aalisin barko nyo o bubombahin namin yan. Uubusin lahat. Naku po! Title pa lang. So, pati US General, gigil na rin men. USA Major General, ano? So, yun, bago natin simulan, Melv's Castle, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoicy. So, di na natin ito patatagalin pa, baka agawin pa ng China. Again, ang video ito ay may pamagat na USA Major General pinagbantaan ng China, alisin barko nyo, o bobombahin namin yan. Uubusin lahat. Nako. Melv's Castle, Filipinoicy, like, comment, share, subscribe. Start. Posible kasing may sumabog na malaking gulo sa South China Sea. Nako, ulit. Nakakakilabot ang balitang ito. Posible kasing may sumabog na malaking gulo sa South China Sea. Nako. Lahat raw kasi ng baliktad exercises din naraos sa loob ng Exclusive Economic Zone. Pero ngayon, hindi ito gagawin sa loob ng West Philippine Sea, kundi lalabas sa pinagagawang teritoryo sa South China Sea. Ngayon, ilabas ng China ang pambubuli at harassment nila. Pero ano pa ba ang Sinasagad din talaga ng US yung pasensya ng China, no? Gusto kasing mangyari nila dyan, men, is yung try daw nating gawin dun sa labas talaga ng teritoryo natin para malaman or makapag-practice na ba, 'di ba, na ganyan yung mga kasundaluhan natin, matansya na nila na dyan pa lang sa labas ng teritoryo, tapos na, hindi na intayin pang pumasok dito sa loob. Grabe yung planong yun, di ba? asahan natin sa mga Chinese na ito? Pineke nga noong nakaraan yung pinagsasabi na military dress ng China sa South China Sea. Tapos papalag pa sila ngayon. Napakabigat niyang mensahe ang hatid ng balikatan exercises na kung magbabalak man ng China ang sakupin ng West Philippine Sea, hindi magdadalawang isip at tatakot ang Armed Forces of the Philippines na depensahan ito ang ating teritoryo. The reason why we do exercises is to demonstrate our combat readiness. And it is also a demonstration of our comprehensive archipelagic defense concept. You do exercises for that primary, the possibility that this also sends a message to our adversaries, to our friends, to our allies, and also to our like-minded partners. So yun, rinig nyo. Parang ano na rin siya, mensahe ba, na para, yun nga, makita din nila na, okay, so yan pala yung plano ng Pilipinas, ano. So lalo na namang iiyak yung China niyan, men. Kasi, The message, actually, if you take it into totality, is the main goal of the exercise objectives, which is to demonstrate the strength of the alliance and our willingness to defend our territory. Papalayasin ang lahat ng natitirang barko ng China sa South China Sea. Pag may pumalag, tiyak katapusan na ng China. For sure, magagalit dito ang China. Pero di pa man nakakapagsalita si Mao Ning, nagbitaw na ng mabibigat na salita ang Major General ng Pentagon. nako, from Pentagon pa yan, men, ha? Ang gagawin daw ng baliktad exercises ay naayon sa international law. Kung mamasahin ito ng China, wala raw pake ang US sa sasabihin ng Foreign Ministry of China. Secretary Austin emphasized he also underscored the importance of respect for high seas freedom of navigation guaranteed under international law, especially in the South China Sea. Based sa international law lang. So ayun, nilinaw ng US dito, ano, kasi alam naman natin na itong China ay mahilig talaga silang bumaliktad-baliktad ng mga balita, no. Kaya inunahan na sila ng US na ang gagawin namin ay nakabase ito sa international law. So parang wag nyo kaming sabihan na may nilabag kami, ha, kasi fuma-follow lang kami sa kung ano yung hangganan or ano yung pwede based sa international law, ano. Kasi
Yung China kasi men, sobrang lakas ng loob nila na ipagsigawan na magkita daw tayo sa gitna. Continue. And reiterated that the United States will continue to fly, sail, and operate safely and responsibly wherever international law allows. Pero kung dumating diba? ang punto na magkainitan dahil napikon na ang China, wala daw tayong dapat ikapangamba. Bukod sa may sarili tayong missile defense system na kayang pabagsakin ang papasok na missile na mula sa China, nasa Yun. Pilipinas na rin ang isa sa kinakatakutan na missile ng US. Kaya lang So, yun, kita nyo naman, meron na tayong pang something intercept ng missiles, tapos dagdagan pa daw ng ng US. So, parang ginagrantya din tayo ng US men na anytime talaga kung mantitrip talaga itong China ay may kalalagyan daw talaga sila. So, good news yun. naman itong pasabugin ang kahit anong barko ng China na nasa South China Sea. Nak. Literal na isang maling galaw ng China, sabog talaga silang lahat. Weapon Goodbye system that the United States has put into a prime mover, and it has been deployed already up north. So even moving this equipment from one point of the country to another already has training benefits on our part. Handa ang Pilipinas kung sa lupa ang gera, pero sasanayin naman ang kahandaan nito sa panlalabas na digmaan. Ang malaking tanong pagkatapos nito, kaya ba nating makipagsabayan sa mga bigating bansa tulad ng China? I mentioned previously all our exercise prior to 2020 were all done inside our military camps. You perform an exercise within a military camp and you've been doing it so many times, it no longer presents any challenges. No more Rinig nyo yun, men. So, yan yung sabi ni Sir, na kapag ka dito lang talaga tayo sa loob natin mag-exercise, parang no challenge na yun kasi gamay na natin to or galamay na natin tong lugar natin So, why not subukan natin dun sa labas ng teritoryo natin? Total, may sinusunod naman tayo ng international So, parang pinipikon din talaga nila yung China, men. prices, and it limits also the type of involvement of the capabilities that you want. So these new geographic locations actually provide itself more learning opportunities on the part Yeah. of the armed forces, not only at the tactical level but also at the operational Yung level. the invasion and the aerial access. So yan yung tinitingnan natin, kaya nakafocus yung Salaknib for the aerial defense. Hindi ba kayo nagtataka? Grabe ang preparasyon ng Pilipinas sa gulong ito. Mukhang may malaking gulo talagang mangyayari sa hinahan. Grabe na. Actually, may high possibility siya, pero still, magdasal pa rin tayo, men, na wala talagang mabuksang gulo, kasi di rin yun biro, men. But if ever lang talaga na dumating talaga yan, kasi yung mga war naman, hindi naman talaga yan ay naasahan ng karamihan, or kusa lang talagang dumadating yan, men. Or hindi siya kusa, time will come talaga, mag-a-activate talaga yan. Kahit nasabihin pa natin na ibigay natin yung WPS dyan sa China. Do you think ba kapag mag-activate yung war sa iba't ibang bansa like Israel, Iran, Ukraine, Russia, something like that, pag grumabi pa yan, hindi tayo madadamay? Madadamay pa rin naman tayo Kaya nga, ito yung isa sa ko talaga, min ba, na grabe, sobrang babaw lang ng kinagalit ng iba nating kababayan dito, good thing na rin naman kasi yan, men, kahit nasabihin natin na it's not about West Philippine Sea or it's about West Philippine Sea. Dapat talaga meron tayong connection sa US, para if ever lang talaga na sumiklab nga itong WW3 from other countries, meron tayong palagba. Kesyo, sabihin nila baka bigyan lang tayo ng armas niyan, Mabuti na rin yun kaysa sa wala, di ba? Do you think ba? Pero itong sa WPS kasi, may nakita akong article doon na parang, ang delikado lang dito sa MDT or itong Mutual Defense Treaty ay kapag yung Pilipinas yung unang bumabanat sa China kasi parang hindi daw tayo makaka-receive ng support offense from US. Bale, baka magaya daw tayo sa Israel na kapag
Yun, 'di ba naalala nyo yung sa Israel, guys, na ang nangyari doon sa Israel kasi inatake ng Israel yung Iran embassy doon sa Syria. So, ang labas doon, ang Israel yung unang umatake sa Iran, 'di ba? Tapos ngayon, gumanti lang itong Iran sa Israel. Ngayon, pagganti nitong Iran sa Israel, syempre, nag-assist ng depensa itong Amerika. Kita nyo naman kung paano nila in-intercept yung missiles, di ba? Tapos yun, since, ano ba? Kaya yun, after nun, nagpalabas nga ng pahayag si Mr. Biden, ano, yung presidente ng US na we will not, hindi daw sila makikisali sa opensa or sa gagawing pagganti ng Israel sa Iran. Which is, I think valid naman din yun kasi Israel naman yung nanguna, di ba? Tapos, ang Israel, malakas na din naman na sila eh. So, I don't think hindi na needed ang tulong ng US kasi Israel can handle themselves naman. Naipanalo nga nila yung digmaan doon, 6 days lang. Tapos 5 Arab countries, 'di ba? So ngayon pa na Iran at ano lang, yung Gaza. So ma-handle ng Israel 'yan. So dito tayo binibira ng mga nasa other side, yung mga Pilipino dati na pro-Pilipino na baka daw magaya tayo doon sa Israel na tutulungan lang tayo sa depensa pero hindi tayo tutulungan sa ofensa. So, ganito kasi yan, men. Kita nyo naman, di ba, na si PBBM mismo, nilinaw niya na yung hakbang nga na gagawin ng China ay parati talaga yung minomonitor or inaano ba na, okay, like halimbawa, nung binombahan tayo ng tubig, hindi talaga tayo directive na gumaganti agad. So, parang may inaano tayo ba na hanggang saan lang saklaw yung MDT. Bale, halimbawa ganyan. Kapag gumanti tayo doon, baka i-analyze yan ng US na kayo din kasi aggressive din kayo eh. So, siguro ang hinihintay lang talaga dito ano na yang sa mga giriang nangyayari dyan sa West Philippine Sea, meron tayong mga personnel dyan na diduin talaga agad ng China. Pero I don't think gagawin niya ng China eh na dididuin nila ng walang dahilan. So, yan yung dapat mag-iingat talaga tayo Pilipinas ano para ma-acquire din natin yung pangako ng Amerika na ofensa or yung pag-atake ba, hindi lang depensa no kasi kahit nasabihin pa natin na tutulungan tayo ng depensa ng ng Amerika, lugi tayo sa opensa eh. So yun, kita nyo naman kung ano yung ginagawang mga hakbang ng Administrasyong Marcos ngayon dyan sa West Philippine Sea. Ano? Hindi naman talaga tayo na provoke na ganun. Ginagawan pa rin talaga ng paraan ng Administrasyong Marcos yan. Ano? Ang sa atin lang talaga dito, yung Amerika dyan ay parang standby lang talaga sila if ever na itong China talaga yung gumalaw or yung China na mismo yung unang aatake sa atin. Ano? So malaking tulong yan men at also if ever na yun nga may mamuong yung digmaan from other countries at least na lang meron talaga tayong kasangga dyan yung US so useful pa rin talaga yung US dyan men yung iba kasi nadadala sila sa takot na baka magaya lang daw tayo sa Israel or whatsoever alam naman ng mahal na Pangulo natin yan men alam niya kung hanggang saan lang yung tulong ng Amerika or paanong way yan mag-a-activate. Kaya nga tayo as a Filipino, yung mga ginawa ng Coast Guard natin dyan, hindi din sila gaanong padalos-dalos kahit sobrang inis na yung mga yan. Sinisiraan kasi tayo ng kabila gamit itong nangyayari sa Israel. Eh. So, parang ganun lang din talaga, men. So, yun, I don't know if tama ba yung pagkakaintindi ko doon sa mga nakita ko. Correct me if I'm wrong na lang. Comment din kayo ng mga opinion nyo sa baba. Pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos, kita-kits sa susunod natin reaction video. Filipino is out.